Kahit walang bagyo, kabi-kabilang landslide at baha ang naranasan sa ilang probinsya sa Mindanao dahil sa malakas na ulan. Narito ang unang balita. Ayan, sirang-sira siya. Halos malalaking bato at makapal na putik na lang ang makikita sa ilang bahagi ng barangay Pamantingan sa Esperanza, Sultan Kudarat kasunod ng pagbaha at landslide kahapon. Ang bahay na ito kasama sa 15 bahay na tuluyang nasira batay sa tala ng barangay. Ang ibang bahay may mga pinsala rin. Nasayang din ang malaking taniman ng mais na nalubog sa putik. Patuloy na inaalam ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang halaga ng pinsala sa barangay. Pinalikas na rin ang mahigit 100 apektadong pamilya at inabutan na ng paunang tulong ng Sultan Kudarat Provincial LGU. Sa Lake Cebu, South Cotabato, pahirapan ang pagtawid sa Sepaka River na umapaw kasunod ng pag-ulan. Kahit lumalim ang ilog, tumatawid pa rin ang ilang residente dahil ito raw ang pinakamabilis na daan papunta sa kalapit na bayan ng Santo Niño. Ang ilang lalaki pinagtulungang buhati ng isang motorsiklo patawid sa ilog. Kinakarga rin ng mga bata. May mga volunteer at barangay rescuers na tumutulong sa mga tumatawid. Sa Maco, Davao de Oro, bumuhos ang malakas na ulan kahapon. Sabi ng isang residente, 1 oras lang ang lumipas at bumaha sa labas ng kanilang bahay. Kalaunan, pinasok na rin ng baha ang loob ng bahay. Humupa rin ang baha kinagabihan. Puro putik din ang iniwan ng baha sa barangay Talisawa sa Datu Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Ang harapan ng isang barong-barong tuluyan ng gumuho. Mga bata, matatanda, pati kalabaw, tulong-tulong sa paglilinis ng makapal na putik. Ito ang unang balita. Bea Penlac para sa GMA Integrated News. Nagbuga ulit ng abo kahapon ng Bulkang Kanlaon. Ngayong araw naman, inaasang maglalabas ng desisyon ng Sangguniang Panlalawigan doon kung isa sa ilalim ng Negros Occidental sa State of Calamity. May unang balita live si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Aileen! Igan, 4 na araw na mula nang pumutok ang Bulkan Kanlaon ay ramdam pa rin ang epekto nito dito sa La Casillana at La Carlota City sa Negros Occidental. Muli na namang nagbuga ng abo ang Mount Kanlaon kahapon December 12 ayon sa PHIVOLCS. Ito'y nangyari alas 9:59 at alas 10:55 ng umaga at alas 2:04 ng hapon sa direksyong papunta sa Kanluran. Patuloy ang abiso sa publiko na mag-ingat sa ashfall. Ang abo mula sa bulkan, ang problema ng mga empleyado ng isang resort sa Barangay Araal, La Carlota City. Dahil walang pumapasok na customer, itinigil na ang operasyon nito. Iniutos na rin ng Department of Tourism ang pagpapatigil ng tourism activities sa mga lugar na apektado ng puputok ng bulkan, kasama na ang La Carlota City. Wala kami ubra, no work, no pay kami, ma'am. Ang pagkaon namon, ano pa, ay wala kami sang kuwaan. Wala namang tubig ang swimming pool na ito matapos mapuno ng abo, kaya't pahirapan ang paglilinis. Tiniyak naman ng may-ari ng resort ang tulong para sa mga empleyado. Maliban sa mga tao, apektado rin ng pagputok ng bulkan ang mga hayop, katulad na lang ng mga inaalagaan ni Okay. Kanding, baka, manok. Ang kanding hindi ka kaon bay. Pait puro ng kwan. Abo. Di kung maglawig pagit, mapatay na sila eh. Inilagay na sa ligtas na lugar ang kanyang mga alagang hayop upang makarecover. Samantala mula sa 2,000 evacuees, mahigit 100 individual na lang ang nananatili pa rin sa mga evacuation center sa Bagos City matapos pauwiin ang karamihan sa kanila. Ilang residente rin ng La Casillana na hindi bahagi ng 6-kilometer radius permanent danger zone ang pinauwi na rin. Ang mga residente naman ng Barangay Araal, La Carlota City, nakatanggap ng tulong mula sa GMA Kapuso Foundation. Kapasalamat gid kuya nga nagabot ka mo diri na amo lang gid nga ako nga mambal. Kagabay nga badamo gid ang inyo pagid nga mabuligan. Nagapasalamat gid ako sa Kapuso Foundation. Kapasalamat gid ko nga natagaan kami sang food packs. Kabay pa nga magsige padayon pagid sa iban pagid. Thank you gid sa GMA Kapuso dako gid ang pagpasalamat ko nga natagaan kami tanan-tanan sa bilog nga barangay. Sa video namang ito, makikita ang sitwasyon ng Mount Kanlaon 3 araw mula nang ito'y pumutok. Ayon sa initial findings, ang lahat ng ash emission at eruptive activity ay mula sa summit crater. Wala naman nakitang mga fissure o bitak sa bulkan.
ang pyroclastic density current deposit ang nasa permanent danger zone. May manipis ring volcanic smog o sulfur dioxide na ibinuga ang bulkan na nakita sa silangang bahagi nito. There's really a chance no nga basi mag-elevate pa siya into alert level 4. That's why to avoid double handling, we are already planning for level 4. Balak ng task force na gumawa ng tent cities sa labas ng 7-kilometer radius ng bulkan kung saan pansamantalang mananatili ang mga evacuee habang binabantayan ang aktibidad ng bulkan. Sa pamamagitan ng isang resolusyon, inirekomenda naman ng Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagsasailalim sa probinsya sa state of calamity. Inaasahang tatalakayin ito ngayong araw sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan. 78 million pesos na quick response fund ang gagamitin para sa pagkain, gamit at iba pang kailangan na mahigit 10,000 individual sa mga evacuation center. Inaasahan ng task force na tatagal pa ng 3 linggo ang operasyon ng mga evacuation center lalo na sa La Casillana at La Carlota City. Pinaghahandaan naman ang pag-convert sa Panad Sports Complex sa Bacolod City na maging mega evacuation center. Pansamantala namang pinutol ang linya ng tubig sa maapektadong barangay sa La Casillana habang hindi pa lumalabas ang resulta ng test sa water samples na isinailalim sa potability test ng Provincial Health Office. Igan, kapag inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang resolusyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na isailalim sa state of calamity ang Negros Occidental, ay magagamit ng Quick Response Fund na dagdag tulong sa mga apektadong residente. Yan muna ang latest mula dito, Igan. Maraming salamat at ingat. Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Arestado sa Makati City ang hininalang leader ng isang sindikatong nakabase sa Taiwan. Nahuli ng mga operatiba si Jiang Xiadong sa isang mall. Wanted si Jiang dito sa Pilipinas dahil sa mahigit 80 illegal na armas na natagpuan ng pulisya sa kanyang condo unit noong March 20, 2023. Wala noon si Jiang nang salakay ng pulisya ang unit. Bukod sa mga illegal na armas, iniugnay rin si Jiang sa iba't ibang scam. Wanted din siya sa mga kasong kriminal sa Taiwan. Sinisikap pang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng PNP kung ipadedeport ba agad si Jiang o harapin muna ang kaso niya rito sa Pilipinas. Kaugnay sa pagkakaaresto kay Jiang Xiadong at sa mga issue ng Pogo, makapanim natin si Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Magandang umaga po, Yusek. Good morning, Igan, sa mga nanonood at nakikinig po ng programa natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po. Bukod po sa pagpuslit ng illegal na armas, ano-ano mga krimen ang kinakasasangkutan pa ni Jiang Xiadong? Konektado rin ho ba siya sa mga illegal na Pogo? Actually, yun po ang tinignan natin dyan, yung connection niya po dyan sa mga illegal na Pogo and then yung kaso niya po na money laundering sa ibang bansa. Actually, wanted po ito sa Taiwan, Igan, Opo. At yung dokumento pong hawak namin, yung pagkakasangkot niya nga po sa iba't ibang krimen sa Taiwan. Yun po yung hawak natin, kaya natin siya inaresto. Wanted si Jiang sa Taiwan, sabi niyo po. Anong kaso niya roon? Meron po siya yung mga fraud, Igan, kaso. At bukod pa po doon, may warrant po siya dito, yung involvement niya po sa gun running activity. Oo. So ano pong plano rito ng ating gobyerno? Ipadedeport ba siya o haharapin niya muna yung kaso rito sa Pilipinas? May kaso po siya rito, so malamang po harapin niya muna po yung kaso niya rito dito sa Pilipinas. At of course, yung kaso niya po sa Taiwan o sa ibang bansa po. After na po na ma-serve niya po yung kaso niya dito sa atin. Paano po siya nakapasok sa Pilipinas? Mukhang paborito tayo ng mga kriminal. Yun nga tama ka dyan, Igad. Marami tayong nakukuha dyan every time na may nire-raid po tayo mga Pogo hubs o mga Pogo operations. Lagi na lang po tayo nakakakuha ng wanted persons. Kung mare-recall nyo po, yung nire-raid po nating isang
online gaming. Opo. May nakuha po tayong isang wanted naman na galing naman po ng Indonesia kung saan po ito po ay involved sa almost 3 billion Opo. peso na money laundering. So napakalaki hong tapos nung turnover nga po natin ito sa Indonesia, parang ito ay napakalaking kaso para sa kanila. Oo. Puntahan po natin yung issue ng Pogo. Mag-expire na po yung mga lisensya nila sa linggo, no? December 15. So mula December 15, tuluyan na pong magsasara yan hanggang December 31. Kamusta na ho ang ating monitoring? Tama yun, Igan. Actually, yung mga nasa monitoring po natin, yung mga may dating mga lisensya na IGL, yung mga dating may lisensya ng Pogo, Opo. konti na lang po yan, Igan. But ang tinitignan po natin dito, yung mga nag-convert po doon sa dating mga malalaking Pogo hubs o mga Pogo operation, nag-convert na lang po ito ng mga maliliit na mga pogohan. At sila ho ay mga nagkumukubli na ngayon sa mga resorts, sa mga condominiums, at sa mga apartments. Opo. Lalo na nga ho itong mga nasa gated houses natin. So yun ho, ang mga tinitignan natin, Igan, ngayon. Utos ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno, huwag titigilan yung mga Pogo at internet gaming licensees na nag-ooperate pa rin kahit bawal na. Gaano po karami yung mga gumagawa niyan at totoo bang yung ilan yung mga Pilipino na nag-ooperate? Yun ang report sa amin, Igan. Although, ang isa pa sa report namin, parang gumawa na sila ng paraan na, na yung mga Pilipino nag-ooperate but sinusupervise sila ng mga foreign nationals na ito po ay nag-work na magkahiwalay sila. Kung kaya kumahuli man itong mga Pilipino na to, nakahiwalay po yung mga bosses nila. Okay. Binawi na po ng House Quad Committee yung contempt orders laban sa ilang Pogo personalities, no? Gaya po ni Alice Guo, Cassandra Leong at Tony Yang. Hindi ho ba maapektuhan yung mga hakbang nyo laban sa mga taong ito, Yusek? Hindi naman po. Sa amin naman po, may mga kaso pa rin naman sila. So they have to face o kung kailangan ayusin pa rin nila yung kaso nila para makalabas sila ron sa jail. Yung binawi lang naman po yung contempt ng Quadcom, So yun lang naman po, but may mga kaso pa rin po sila, kabayan, so hindi pa rin po sila kaagad-agad makakalabas. Okay. Maraming salamat, PAOK Executive Director Yusek Gilbert Cruz. Ingat po kayo. Thank you po, Igan. Thank you po. Samantala, binawi na nga ng House Quad Committee ang kanilang contempt order kina-dismiss Mayor Alice Guo, Cassandra Leong at Tony Yang. Naglabas na rin ang komite na summary ng kanilang mga pagdinig pero hindi pa raw dito nagtatapos ang kanilang investigasyon. May unang balita si Bea Pinlac. Tinanggal na ng Kamara ang contempt order na ipinataw nito kina-dismissed Bamban Mayor Alice Guo, Chinese businessman Tony Yang at Whirlwind Corporation stakeholder Cassandra Leong. Sila ang mga personalidad na naging malaki umano ang papel sa operasyon ng mga illegal na Pogo base sa investigasyon ng House Quad Committee. Hiniling ng kampo ni Ong na makalaya na siya sa pagkakadetain sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. G6 and the doctors of the CIW and the House of Representatives confirmed that he's not fit to attend and withstand the congressional hearings. Tapos naman din kami sa kanya and we believe that what she has said before the committee is sufficient enough. Kondisyong medikal din ang dahilan ng komite para i-lift ang contempt order kay Yang. Kasalukuyan siyang nakakonfine sa isang ospital sa Taguig. May patong-patong na reklamong kinahaharap si Yang na nasa kustudiya ng PAOK. Bagaman lifted na rin ang contempt order ng Kamara kay Guo, hindi pa rin siya makalalaya dahil utos mismo ng korte na sa Pasig City Jail si Guo ikulong para sa non-bailable niyang kaso ng qualified trafficking. Inalis din ng House Quad Committee ang contempt order laban kay Police Major Leo Laraga, nakasama sa mga personalidad na iniimbestigahan ng komite ukol sa extrajudicial killing sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Pinayuhan siyang kausapin ng abogado niya tungkol sa motion for certiorari na inihain nila sa Korte Suprema.
It's contradictory. He's asking us to lift the contempt order while he's filing a Supreme Court questioning the mandate and the powers and the authority of the Quadcom. He apologized for it. In the spirit of Christmas, Mr. Chairman, I move to lift the contempt order for Major Leo Raga. Ipinresenta rin ang summary ng mga nagdaang hearing ng Quadcom na lalamanin din ng kanilang ilalabas na progress report. The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Sisikapin naming kuhanan ng pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dati nang sinabi na handa siyang harapin ang lahat ng responsibilidad sa drug war. Ayon kay Barbers, hindi pa rito natatapos ang kanilang investigasyon. Meron kaming gustong isama, no, na parte ng investigasyon tungkol sa Pogo. It's an entirely new information. That's why we're trying to assess, no, and another witness is willing to, or probably will come out if he and she is willing to divulge whatever they know. Nasa 15 panukalang batas na raw ang kanilang binubuo kasunod ng kanilang investigasyon. Ito ang unang balita. Bea Penlac para sa GMA Integrated News. Para paigtingin ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea, balak ng gobyerno na gumamit ng mga drone ayon sa Philippine National Police. Ang bili naman ng Pangulo, huwag palalain ang tensyon sa West Philippine Sea. May unang balita si June Veneracion. Sa kabila ng paulit-ulit na panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ, bili ni Pangulong Bongbong Marcos sa Joint National Peace and Order Council meeting sa Camp Crame. Ang sabi ng ating presidente is we should refrain from provocative stance doon po sa West Philippine Sea so as not to escalate po yung tension sa West Philippine Sea. Plano rin daw ng gobyerno na bumili ng mga unmanned aerial vehicle na gagamitin sa West Philippine Sea. Yung drone nang gagamitin natin para kasi napakamahal po talaga ng gasolina ang gagamitin natin gamit yung mga water assets natin para magbantay. Magastos man at limitado ang kakayahan. Patuloy raw na magkapatrolya ang Armed Forces of the Philippines. In terms of our deployment in the West Philippine Sea, it's constant that the Philippine Navy is there 24/7. We are patrolling our waters, asserting our sovereignty. Kamakailan, muling kinundinan ng Amerika ang agresibong mahakbang ng China, hindi lang sa West Philippine Sea, kundi pati sa iba pang bahagi ng dagat na inaangkin din ng China. Now, we're clear-eyed about the challenges to peace and stability in this region and worldwide. And that includes coercive behavior by the People's Republic of China in the East China Sea and the South China Sea and elsewhere in the region. Pero sa ika-13 Manila Forum for Philippine-China Relations, sabi ni Chinese Ambassador Wang Zilian, mapayapa at hindi mananakop ang China. Since the founding of the People's Republic of China, we have never provoked a war, started a proxy war, or occupied 1 inch of others' land. Wala raw karapatan ng ibang bansa na paratangan silang banta sa seguridad. When we are baselessly accused of being a security threat by former colonialists and aggressors, we can stand the test of the history and soberly aware of the reasons behind. Walang binanggit ang Chinese ambassador kung sino ang kanyang pinatatamaan, pero kilalang dating sinakop ng Espanya, Amerika, Japan ang Pilipinas. Mga bansang nananawagan na sundin ng China ang rule of law. Inanyayahan din ni Wang ang mga Pilipino na bubisita sa kanilang bansa para mas lalo raw itong maintindihan. China and the Philippines have maritime differences, but China has always insisted on managing and addressing the differences through dialogue and consultation. Wala pang pahayag ang AFP at PCG tungkol sa mga sinabi ng Chinese ambassador. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para po sa holiday season, meron pong adjustment sa operasyon ng mga tren. Hiling naman ng mga pasahero, sana gawin na raw permanente yung extension ng operating hours ng LRT at MRT hanggang hating gabi. May unang balita live si Bea Penlac. Bea!
Maris, maagang pamasko sa mga commuter ang extended operating hours sa MRT at LRT. Yan ay pagtugon sa inaasahang dagsa ng mga pasahero rito ngayong holiday season. Madaling araw pa lang pasakay na si William sa LRT para raw maiwasan makipagsiksikan sa mga oras na karaniwang dagsa ng pasahero. Minsan daw, napapa-overtime siya sa trabaho kaya magandang balita para sa kanya at ilan pang commuter na nakausap natin ang extended hours sa LRT ngayong holiday season. Pero hindi lang yan sa LRT, pati sa MRT3, extended ang oras ng biyahe mula December 16 hanggang 23. Bawas oras naman ang biyahe ng MRT3 sa December 24 at 31 at adjusted ang operations nila sa mismong Pasko at Bagong Taon. Magsisimula sa December 20 ang mas late na biyahe sa LRT1. Sa LRT2 naman, extended na ang biyahe ng mga tren December 17 pa lang. Ang mga commuter, Christmas wish na gawin raw permanente ang extended hours ng operasyon ng MRT at LRT hanggang hating gabi. Pero ayon sa Department of Transportation, kapag permanenteng in-extend ang operating hours ng MRT at LRT, maaaring malagay sa alanganin ang kakayahan ng kanilang maintenance team na magsagawa ng kinakailangang checks at repairs. Ayon sa MRT, ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero ang pangunahin nilang inaalala. Hindi raw pwedeng isakripisyo ang mga kailangang gawing maintenance sa MRT. Wala pang tugon ang pamunuan ng LRT tungkol dito. Narito ang ilang pahayag ng mga suki ng tren. Hindi magiging mahirap para sa amin mag-commute. Ayun, mas mapapadali kaming makauwi. Mas maganda araw-araw. Kasi bisa kasi iba, nag-overtime yung iba. Mas kailangan nila ng tawag dito, masigit na oras sa Okay. Kasi matraffic. Sobrang traffic. Maris, ayon sa mga nakausap natin ay dumadami na raw yung mga pasaherong nakakasabay nila sa biyahe. Dahil nga simula na ang Christmas break para sa ilan at para sa iba naman nagsisimula na yung pagki-Christmas shopping nila. Yan ang unang balita mula rito sa Caloocan. Bea Penlac para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alas 7:19 na po ng umaga at sa mga sandali pong ito, nandito pa rin po tayo sa Tabora Street dito sa Divisoria. Buhay na po ang kalsadang ito kung saan makikita natin yung hili-hilera ng mga tindahan ng mga Christmas decorations, Christmas lights at mga panregalo ay bukas na po, no? At marami-rami na rin po tayong nakikita mga namimili rito. Mag-recap lang po tayo dun sa presyo ng mga Christmas decorations. Ito po yung mga Christmas lights. Ito po, may mga nakikita tayo dyan, mga Christmas lights at ilan din po doon. Ordinaryo hanggang curtain, naglalaro po yan sa 150 pesos hanggang 380 pesos. Yung Christmas balls naman, ito may mga Christmas balls po rito, depende po yan sa size. So, nasa 150 pesos hanggang 750 pesos per set po yan. Ito po yung mga flowers, mga leaves. Nandiyan naman po ay 150 pesos hanggang 200 pesos per dozen. Meron din po mga wreath na nasa 150 pesos. At meron din po mga Christmas tree, depende po sa height. Ayan po, naglalaro po yan sa 250 pesos hanggang 750 pesos. O, di ba murang-mura? At syempre, ito pong Divisoria ay talagang takbuhan yan ng mga gustong makatipid ng mga panregalo at mga Christmas decoration. So, ito makakausap natin yung isa sa mga namimili. Good morning po, Mother. Ano pong pangalan po ninyo? Neneng, ang palayaw ko. Neneng. Merry Christmas po sa inyo. Una po sa lahat, nakita ko po naghahanap kayo ng mga pang-costume po ata yan. Opo, para sa Christmas party po namin. Kailan sa po ang 18. Christmas party? Sa 18 Sa 18. O yan, ang ganda niyang Santa dress na yan. Okay, may napili na po ba kayo? Ito nga po tinatawaran ko pa. Tinatawaran pa. O, kasi pwede pong tumawad dito sa Divisoria. Ano pa po yung mga bibilhin natin? Yung meron na nito Meron kaya na kayo. kasama na to. Kaya isa na lang. Kumusta Isang po set yung na. Christmas list po natin? Kompleto na po ba tayo sa mga panregalo at mga decorations? Opo, nakapamili na po kami ng mga nakaraan. Maaga ako lagi kasi Ay, dito sa perfect. Divisoria Kumusta naman po ang budget? Okay naman po. Pero tumatawad pa rin? Tumatawad pa rin kasi dito naman talaga makakatawad ka, makakamura ka talaga. Nagmahal po ba ngayon? Hindi naman masyado, hindi masyado.
Alright, maraming po salamat. Merry Christmas po sa inyo, Ate Merry Christmas Neneng. din. Ayan po. Na makikita rin po natin dito, marami pa rin po yung mga iba pang mga kababayan tayo na nagsisibilihan na maagang-maaga para hindi pa ganun kasiksikan dito sa Divisoria. At syempre, marami kayong mapagpipilian dito. Kaya perfect para sa mga marami pang mga hinahanap o wala pa kayong mga ideas. Dito malalaman nyo kung ano yung mga gusto nyong bilhin at kung ano yung kukumpleto sa inyong dekorasyon sa inyong mga tahanan. Biyernes ngayon at ang petsa, 13. Ngayong 2024, may naniniwala pa ba sa Friday the 13th? Kaya una balita live si Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Malas daw ang Friday the 13th pero madidiktahan ba nito ang araw ng mga nakausap natin sa kalye? Alamin sa Street Hirit. Oras na mabanggit ang Friday the 13th, kamalasan na agad ang naiisip ng ilan. Pero wag daw mangamba, nangyayari naman daw talaga ang malas. Pero hindi ibig sabihin ngayong araw na ito. Minsan naalat ka, minsan naman binabuenas ka. Pwede paniwalaan. Pero hindi talaga pag Friday the 13th. Pero hindi mo dapat na pirming pinapaniwalaan. Pero wag daw mangamba, posible naman may hindi magandang mangyari pero hindi ibig sabihin dahil ito sa Friday the 13th. Sa tao lang talaga ang kapalaran, hindi yun sa iba. Di po kasi ako masyado naniniwala sa mga mapamahiin na ganun or masabi-sabi na malas na Friday the 13th. And yung mama ko po, kadalasang Friday the 13th po nag-work. At kung nega raw ang pag-iisip, nega rin ang kalalabasan, kaya think positive dapat. Hindi po. Bakit? Kasi po tayo naman po gagawa ng kung whether sa 13 po tayo o hindi, decision na po natin yun. Malas ka talaga. Walang mangyayari sa buhay mo kung yan ang iisipin mo malas. Ang swerte dumarating kusa sa'yo. Igan, hindi pa matukoy kung saan ba talaga nagmula yung paniniwala na malas yung Friday the 13th dahil iba-iba yung basehan nito sa kasaysayan. Pero survey says, ngayong umaga, tayo raw ang gumagawa ng ating kapalaran. Ito ang State Hirit mula rito sa Pasay, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Forever begins now. Yan ang say ni Selena Gomez matapos inanunsyo na engaged na siya sa music record producer na si Benny Blanco. Yes to this. Reaction yan ng kausap sa video call ni Selena habang fina-flex ang kanyang engagement ring. Ipinasilip din ni Selena sa kanyang IG post ang engagement ring, pati na rin ang kanilang sweet photo together ng kanyang future husband. Love and support ang natanggap ng couple. Lalo na mula sa bestie ni Selena na si Taylor Swift na nagsabing siya ang magiging flower girl sa wedding. Napacomment din ang ilang celebrities gaya ni Jennifer Aniston, Lily Collins at Cardi B. 2023 nang magsimula ang dating rumors ni Selena at ni Benny at on the same year, inanunsyo ni Selena ang kanilang relationship. Congratulations! Back-to-back grand finale aabangan ng mga kapuso ngayong weekend. Wences. Nandito na po tayo sa Grand Finals. Neven. Sana po i-vote niyo po ako. Makma. Lalo ko pong gagalingan sa susunod na laban. Hebron. Tabangan niyo po, mga kapuso! Sila ang apat na grand finalists na maghaharap sa The Voice Kids Finals. Si Wences Yana mula sa Team I Believe ni Coach Billy Crawford, Nevin Garciniego mula sa tropa ni Pablo ni Coach Pablo, Hebron Ekal mula sa Stel Bao ni Coach Stel, at Makmak Punay mula sa Jewel Squad ni Coach Julie Ann San Jose. Sa linggo magbubukas ang voting Lunes para sa magiging The Voice Kids winner. 7 p.m. na yan this Sunday sa GMA. Good luck, kids! Bukas naman Sabado ang final bakbakan sa The Clash Season 6. Nation, mag-ingay! Dahil yayanigin na ang buong bayan ng pinakahihintay na huling bakbakan. Sina Angel D, Chloe Redondo, Alfred Bogabi at Naya Ambi ang mga maghaharap sa huling bakbakan sa The Clash. Nagpakitang gilas na rin sila sa kanilang pagbisita kahapon dito sa unang Hirit stage at inilahad ang kanilang journey sa The Clash sa GMA Integrated News interviews. Ang malaking tanong ngayon, sino kaya ang mananaig? Abangan niyan bukas 7:15 p.m. sa GMA.
Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.